Pagbati sa lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang mangga karaniwang pagkakamali pagkatapos ng masturbasyon na nakakaapekto sa kalusugan ng kalalakihan. Mga Gino, makinig ng mabuti dahil ang sasabihin ko sa inyo ay maaring makagulat. Sa inyong edad, ang isang pagkakamali na nagawa sa mga sandali pagkatapos ng masturbasyon ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa inyong katawan kaysa sa inyong napaktanto. Maari itong tahimik na magpahina ng inyong maereksyon, magpababa ng inyong testosterone, at magpataas pa ng inyong panganib sa mga problema sa prostate. Nakita ko ang mga kalalakihan na nawalan ng mga taon ng sigla dahil binalewala nila ang mahinang yuktong ito. Ganun. Ito kaseryoso. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang propesor ng urolohiya at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan. At sa loob ng mahigit 20 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na protektahan ang kanilang testosterone, panatilihin ang kanilang nga ereksyon, at tamasahin ang pakikipagtalik hanggang sa kanilang pagtanda. Nagamot ko na ang libu-libong kalalakihan na mahigit 60 at masasabi ko ng may katiyakan, ang pagkakaiba sa pagitan ng pananatiling malakas o pagina ay madalas nakasalalay sa kung ano ang inyong ginagawa kaagad pagkatapos ng paglabas. Ngayon, narito ang kabalintunaan. Karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwala na ang masturbasyon mismo ang problema. Ngunit ang totoo, ang kilos mismo ang hindi nakakapinsala sa inyo. Kung ano ang inyong ginagawa pagkatapos. Dun nakatatago ang panganib. At ito ang dahilan kung bakit napakaraming kalalakihan ang hindi sinasadyang sinasabotahe ang kanilang sarili. Kaya't ngayon, ibubunya ko ang 5 bagay na hindi ninyo dapat gawin pagkatapos ang masturbasyon. 5 pagkakamali na maaring magpaiksi ng inyong stamina, mas magpatanda sa inyong katawan, at makasira sa kalusugan ng inyong prostate kung hindi kayo mag-ingat at manatili hanggang sa huli dahil ang huling pagkakamali na ibabahagi ko ay ang pinakadelikado sa lahat. Ang isa na nagiwan ng hindi mabilang na kalalakihan na tahimik na nahihirapan nang hindi man lang napagtatanto ang sanhi. Bago tayo magsimula, siguraduhin na kayo ay nag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo kailanman mapalampas ang isa pang mahalagang aralin sa kalusugan na idinisenyo para sa mga kalalakihan na nasa 60 at higit pa. At kung ang mensaheng ito ay nakakapukaw sa inyo, ipaalam sa akin sa mga komento. Mag-type ng isa kung ito ay nakakatulong o 0 kung nais ninyong pagbutihin ko at bigyan kayo ng mas mahusay na nilalaman. Magsimula tayo sa pinakaunang pagkakamali, at ito ang madalas kong makita sa makalalakihan na nasa inyong edad. Pagkatapos ng paglabas, natural na gustong mag-shutdown ang katawan at makatulog. Ngunit ang mabilis na pagsuko dito ay maaring tahimik na magpahina ng inyong enerhiya, magpahina ng inyong sirkulasyon, at makasira sa inyong ereksyon sa paglipas ng panahon. Pagkakamali numero 1, ang mabilis na pagtulog pagkatapos ng masturbasyon. Nais kong simulan sa pinakakaraniwang pagkakamali, ang isa na nakita ko na ginawang hindi mabilang na kalalakihan sa aking klinika, at ang isa na ako mismo, bilang isang mas batang tao, ay minsan na ring inakala na walang pinsala. Pagkatapos ng paglabas, mabigat ang pakiramdam ng katawan. Ang mata ay napapagod at ang alon ng antok ay halos nag-utos sa inyong bumagsak sa kama. Pakiramdam nito ay natural, kahit nakakapaginhawa. Ngunit narito ang katotohanan na hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan na mahigit 60. Ang pagsuko sa pagnanasa na iyon at ang mabilis na pagtulog ay maaring dahan-dahang magpahina ng inyong enerhiya, inyong stamina, at inyong ereksyon. Ipapaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Pagkatapos ng orgasm, bumubulusok ang hormone na prolactin. Ito ang parehong hormona na bibigay senyales sa inyong utak na magpahinga, huminto, at mag-recover.
At habang ang hormone na iyon ay nagpaparamdam sa inyo na relax, pinapabagal din nito ang sirkulasyon ng dugo. Ngayon, isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa isang kalalakihan na nasa 60s, isang panahon kung kailan ang madaluyan ng dugo ay hindi na gaanong elastic at ang puso ay hindi na gaanong natutula ng dugo ng malakas tulad ng dati, sa mismong sandali na kailangan ng inyong katawan ng tulong sa pagtanggal ng mga lason at pagpapanumbalik ng balanse, sinisira ninyo ang pagkakataong iyon sa pamamagitan ng pagtulog. Ang resulta ay mas matagal na nananatili ang mga waste products sa inyong sistema. Mas mabagal na bumabalik ang inyong testosterone at bumababa ang inyong baseline energy level kinabukasan. Ang pagod na minsan ninyong nararamdaman kapag gising kayo, ang kawalan ng motibasyon, ang pakiramdam na nawala ang inyong sigla, ay madalas na masusubaybayan sa simpleng pakilos na ito ngang mabilis na pagbaksa sa kama. Nakaroon ako nga pasyente na lumalapit sa akin na nagsasabi, "Doc, hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay lubos akong naubos kinabukasan. Isang beses lang naman na paglabas." At tinitingnan ko sila at sinasabi, "Hindi lang ang paglabas. Ito ang paraan ng inyong pagtrato sa inyong katawan pagkatapos. Dahil kapag inulit ninyo ang ugali na ito ng paulit-ulit, nagsisimulang umangkop ang inyong katawan sa maling direksyon. Natututo itong gumana sa mas mababang antas kang testosterone. Tinatanggap nito ang mabagal na sirkulasyon bilang bagong normal. At unti-unting nawawalan kang lakas ang inyong nga ereksyon. Ang pakiramdam na walang pinsalang pahinga sa sandaling iyon ay, sa katotohanan, isang mabagal at tahimik na pakasira ngang sigla. Ang solusyon ay hindi komplikado, ngunit nangangailangan itong pagbabago sa disiplina. Sa halip na hayaang lunukin kayo ng pagtulog kaagad, bigyan ang inyong sarili ng 5 hanggang 10 minuto lamang. Maglakat-lakat ng dahan-dahan sa bahay, iunat ang inyong braso at binti, uminom ngang isang basong tubig, o magsanay lamang ng malalim na pahinga. Ang mamalili na pakilos na ito ay nagsasabi sa inyong katawan na tapusin ang sinimulan nito, upang alisin ang malason, upang mas epektibong magpumnugo, at upang simulan ang pagpapanumbalik ang testosterone. Isipin ito bilang isang cooldown pagkatapos ng ehersisyo. Hindi kayo tatakbo sa isang treadmill at pagkatapos ay babagsak sa lupa nang hindi humihinga. Kaya bakit ninyo gagawin iyon sa inyong kalusugang sexual? At narito ang nakakapagpalakas na bahagi. Kapag sinimulan ng mga kalalakihan na mahigit 60 ang pagbabagong ito, ang feedback ay madalas na kaagad. Nag-ulat sila ng mas malinaw na isip kinabukasan, medyo masigla, at sa paglipas ng panahon, mas malakas at mas maasahang mga ereksyon. Ito ay patunay na kahit ang maliliit na pagpipilian sa yuktong ito ng buhay ay mari pa ring gumawa ng malakas na pagkakaiba. Ngayon, kung ang mabilis na pagtulog ay maring magdulot ng ganito kalaking pinsala sa paglipas ng panahon, isipin kung ano ang mangyayari kapag sinisira ninyo ang inyong katawan sa kabaliktaran. Dahil ang pangalawang pagkakamali na ginagawa ngang kalalakihan pagkatapos ngang paglabas ay tila inosente kahit nakakapagbago, ngunit tahimik nitong sinisira ang mismong nga tissue na nagbibigay sa inyo ngang ereksyon, at ang pagkakamaling iyon ay ang mabilis na pagligo ng malamig na tubig, pagkakamali numero 2. Ang mabilis na pagliguan malamig na tubig. Ang pangalawang pagkakamali ay ang isa na nakakagulat sa maraming kalalakihan dahil sa ibabaw nito ay pakiramdam na ito ang malusok, nakakapreskong bagay na dapat gawin pagkatapos ng paglabas. Kapag ang katawan ay mainit at medyo naubos ang lakas, maraming kalalakihan ang naisip na ang mabilis na pagtalon sa isang malamig na paliguan ay gigising sa kanila, mahuhugas ng pagod, at magre-reset ng kanilang enerhiya. Narinig ko ang mga kalalakihan na nagsasabi sa akin, "Doc, palagi akong nagtatapos sa isang malamig na paliguan.
Ginagawa akong buhay na buhay muli. Ngunit narito ang katotohanan, at ito ay maaring nakakagulat. Ang ugali na iyon ay maaring tahimik na sumisira sa inyong mga ereksyon, inyong daloing dugo, at inyong kumpiyansa bilang isang kalalakihan. Pumasok tayo sa loob ng katawan sandali. Pagkatapos ng orgasm, malawak na nakabukas ang inyong madaluyan ng dugo. Ang mga nerbiyos ay relax, ang mga tissue ay mas mahina, at ang inyong buong sistema ay nasa tinatawag kong yugtongang pagaling. Ngayon, isipin kung ano ang nangyayari kapag bigla ninyong hinampas ang masalan na estadong iyon ng napakalamig na tubig. Ang inyong ngadaluyan ng dugo, nakakalaki lamang, ay mabilis na kumikitit. Ang sirkulasyon na dapat ay napapanumbalik ng mga sustansya at oxygen sa inyong mga sexual organs ay bumabagal. Sa halip na tulungan ang inyong katawan na mag-recover, gumawa lang kayo ng isang shock na nagtutula ng dugo palayo sa kung saan ito pinakanakailangan. Sa paglipas ng mga taon, nakaroon ako nga pasyente na nasa 60 at 70 na nakaupo sa aking harapan at bumulong ngang isang bagay na halos masyado silang nahihiya na aminin. Doc, pakiramdam ko ay lumiliit ako dun. At habang maraming salik ang nag-ambag sa pakiramdam na iyon, ang paulit-ulit na pagkakalantad sa lamig pagkatapos ng paglabas ay isa sa mga nakatagong salarin. Ang nga tissue ay nawawalan ng elasticity. Ang nga ereksyon ay hindi na gaanong malakas. At ang dating simbolo ng kapangyarihan ay nagsisimulang maging parang kumukupas na anino ng sarili nito, hindi lang ito pisikal. Mabigat itong bumibigat sa isip at espiritu ng isang kalalakihan. Sa totoo lang, alam ko ang pagkakamaling ito ng personal. Nung mas bata pa ako, inakala ko na ang malamig na paliguan ang pinakamabilis na paraan upang magising pagkatapos ng sex o masturbation. Pakiramdam nito ay matigas, halos parang pinatutunayan ko ang isang bagay sa aking sarili. Ngunit natutunan ko na hindi ito nakikita ng katawan bilang lakas. Nakikita nito ito bilang stress. At para sa mga mas matatandang kalalakihan na may mga daluyan ng dugo na hindi na gaanong mapagbigay, ang pinsala ay maring mas malaki pa. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin sa halip? Ang sagot ay nakakagulat na simple. Laktawan ang nagayalong shock at pumilingang init. Ang isang banayad na mainit na paliguan ay tumutulong sa dugo na patuloy na dumaloy ng malaya, pinapanatili ang mga kalamnan na relax, at sumusuporta sa pagaling sa halip na gambalain ito. Isipin ang mainit na tubig bilang inyong kapanali, malumanay na gumagabay sa inyong katawan pabalik sa balanse sa halip na biglang huminto sa sirkulasyon. Ang kalalakihan na gumawa nga, pababagong ito ay madalas na nagsasabi sa akin na mabilis silang nakapansin ng pagkakaiba. Ang maereksiyon ay pakiramdam na mas buo, mas mabilis ang pagaling, at mayroong pakiramdam ng ginhawa sa halip na tensyon. Kung ang malamig na paliguan ay maring magdulot ng ganito kalaking pinsala sa loob lamang ng ilang minuto, isipin kung ano ang nangyayari kapag nagdada ang makalalakihan ng gasolina sa apoy sa maling mapapipilian pagkatapos. Ang pagkuhang junk food, alcohol, o maging isang sigarilyo. Iyon ang pangatlong pagkakamali at ito ang maaring magpabilis sa pagtanda nang mas mabilis kaysa sa alinman sa iba. Pagkakamali numero 3, ang pagkuha ng junk food, alcohol, o sigarilyo. Ang pangatlong pagkakamaling ito ay ang madalas kong makita kaysa sa gusto kong aminin, at ito ay malalim na nakakapinsala dahil pakiramdam nito ay napakapamilyar sa napakaraming kalalakihan. Pagkatapos ng paglabas, kapag ang inyong katawan ay nasa mahinang estado na iyon, mayroong halos automatikong pahila patungo sa ginhawa. Isang bagay na maalat, isang bagay na matamis, isang basong whiskey, o marahil isang sigarilyo upang pakalmahin ang mga nerbiyos. Nakaroon ako ng hindi mabilang na kalalakihan na nasa 60 years na nagsasabi sa akin, "Doc, pagkatapos kong matapos, gusto ko lang ngang isang slice ng pizza o isang inumin, nakakatulong ito sa akin na mag-relax." At tinitingnan ko sila sa mata at sinasabi sa kanila na ang ginhawang iyon ay
mas malaki ang gastos kaysa sa inyong napagtanto dahil sa sandaling iyon ang inyong katawan ay hindi humihingi ng basura, humihingi ito ng pagaling. Suriin natin kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ng ejaculation, bumababa ang dopamine levels, bumababa ang testosterone, at ang inyong nervous system ay nasa maslan na balansa. Ito ang eksaktong punto kung kailan kailangan ng inyong katawan ng masustansya, hydration, at oras upang maibalik ang sarili. And ngunit kapag ibinibigay ninyo dito ang mga processed carbs, nicotine o alcohol, nagdaragdag kayo ng stress sa stress. Ang pagtaas ng blood sugar, mas matinding pagbaksak ng hormones, at ang inyong katawan ay nagsisimulang gumawa ng mas maraming estrogen kumpara sa testosterone. Para sa isang kalalakihan na mahigit 60, ito ang perpektong bagyo. Ang labis na tabo sa tiyan na tila impossible na mawala, ang mga mabagal na umaga na nagpaparamdam sa inyo na mas matanda kaysa sa inyong edad, ang unti-anting kawalan ng panyanasa sa silid tulugan, ay madalas na pinapagana mismong siklo na ito. Ibabahagi ko ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ilang taon na ang nakalilipas, ginamot ko ang isang Ginoo na nasa huling bahagi ng kanyang 60 hays na lumapit na desperado sa mga sagot. Nagreklamo siyang patuloy na pagod, mababang drive, at mahinang ereksyon. Sinuri namin ang kanyang mahormones at tiyak, ang kanyang testosterone ay lubhang mababa. Nang tanungin ko ang tungkol sa kanyang maugali, inamin niya na sa tuwing siya ay natatapos, kumukuha siya nga chips at beer upang magpahinga. Hindi ito paminsan-minsan, ito ay routine, at ang routine na iyon ay tahimik na nagpapahina sa kanya. Nang palitan niya ang beer at chips ng isang basong tubig at isang dakot ng almonds, sa loob ng ilang linggo ay bumalik ang kanyang enerhiya, nagpatatag ang kanyang kaluban, at bumuti ang kanyang pagganap. Ito ay buhay na patunay kung paano ang maliliit na pagpipilian sa mga mahinang sandali ay maaring lumikha ng malaking pagkakaiba, at naiintindihan ko rin ang emosyonal na bahagi. Minsan ang pagkain o alkohol ay hindi tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa pagtatangkang itago ang pagkakasala, kalungkutan o pagkabagot. Ngunit ang pagtakpan ang mga damdaming iyon nga sangkap ay hindi nagpapagaling sa kanila, pinapalalim lamang nito ang mga bitak. Kung ano ang talagang kailangan ng inyong katawan pagkatapos ng paglabas ay pagpapanumbalik, hindi kaparusahan. Isipin kung gaano kayo mas maganda ang pakiramdam kung sa halip na processed junk. Pumili kayo ng isang mangkok ng prutas, isang tasa ng herbal tea, o simpleng tubig. Sa halip na makpakain ng pagod, makpapakain kayo ng paggaling. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, hindi ninyo makontrol ang oras, ngunit makokontrol ninyo kung paano ninyo pinapakain ang inyong katawan. Sa edad na 60 at higit pa, mas mahalaga ang pagpipiliang iyon kaysa kailanman. At narito ang catch. Habang ang pagkain at inumin ay halatang tukso, may isa pang panganib na hindi gaanong nakikita, ngunit kasing mapanira. Ito ay nasa isip. Sa paraan ng pakikipag-usap, ng mga kalalakihan sa kanilang sarili pagkatapos ng paglabas. Ang nakatagong, kaway na iyon ay ang pagkakasala at labis na pag-isip. At ito ang maaring pinaka-underrated na pagkakamali sa lahat. Pagkakamali numero 4, pagkakasala at labis na pag-isip. Ang ika-4 na pagkakamaling ito ay hindi isang bagay na inilalagay ninyo sa inyong katawan. Ito ay isang bagay na nakatira sa loob ng inyong isip. At para sa maraming kalalakihan na mahigit 60, maari pa itong mas nakakapinsala kaysa sa junk food o alcohol. Umupo ako kasama ang mga kalalakihan sa aking opisina na halos hindi makatingin sa akin, bumubulong ng may kahihiyan sa kanilang mga boses. Dok, ginagawa ko pa rin minsan, ngunit pagkatapos, ay pakiramdam ko, ay marumi ako. Pakiramdam ko ay may nagawa akong mali. Ang mga salitang iyon ay nakakasira ng aking puso dahil alam ko na ang kahihiyan na iyon ay hindi nakmumula sa biyolohiya. Nakmumula,
Ito sa mga tao ng lipunan na nagsasabi sa mga kalalakihan na ang self-pleasure ay mahina, makasalanan, o isang bagay na itago. At sa yuktong itong buhay, ang pagkakasala ay nagiging mabigat na pasanin na nagpapababa sa inyong hormones, inyong enerhiya, at maging sa inyong pagkakakilanlan bilang isang kalalakihan. Narito ang nangyayari sa loob ng katawan kapag ang pagkakasala at negatibong pag-usap sa sarili ay umiral. Bumubulusok ang cortisol, ang stress hormone. Sa tuwing tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone, ang mismong hormone na nagpapagana ng inyong pagnanasa, inyong nga ereksyon, at inyong sigla ay nababalutan sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Nakita ko ang mga kalalakihan na nahuhulog sa isang siklo. Naglabas sila. Nakakaramdam sila ng pagkakasala. Lumalaki ang stress. Lumalakas ang pagnanasa, at pagkatapos ay inuulit nila ang kilos hindi dahil sa kagalakan, kundi dahil sa panggigipit. At lumalalim ang pagkakasala. Ito ay isang siklo na natatanggal hindi lamang ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng kapayapaan ng isip. Naintindihan ko ito ng mas malalim kaysa sa inyong iniisip. Nung mas bata pa ako sa medical na pagsasanay, dala ko rin ang mga mensahe mula sa aking pagkabata. Mga mensahe na bumubulong na mali ang hawakan ang aking sarili. At naalala ko kung gaano kabigat ang pagkakasala na iyon, kung paano nito sinasakop ang aking isip, kung paano nito pinagdududahan ang aking sariling disiplina. Hindi hanggang sa nag-aral akong malalim tungkol sa kalusugan ng kalalakihan na napagtanto ko ang katotohanan. Ang masturbasyon sa moderation ay natural. Ang problema ay hindi ang kilos. Ito ang kahihiyan na dumarating pagkatapos. Ang mental na bilangguan na nagiging mapanira, ang isang normal na bagay. Kaya sinasabi ko sa aking mga pasyente, mayroon kayong pagpipilian. Maari ninyong hayaan ang pagkakasala na sirain ang inyong kumpiyansa, pahinain ang inyong testosterone, at bitagin kayo sa isang siklo, o maari kayong lumaya kapag dumating ang pagkakasala. Huwag manatili dito, tumayo, at igalaw ang inyong katawan. Maglakad ng maikli, magsulat ng ilang kaisipan sa isang journal, o ipikit ang inyong mata. At huminga ng malalim sa loop ng 5 minuto. Ang mamalilit na pakilos na ito ay nagsasabi sa inyong utak na hindi kayo nakulong, na kayo ang may kontrol. At ibinabalik nila ang inyong mga hormones sa balanse. At narito ang malakas na katotohanan. Kapag pinakawalan ng mga kalalakihan ang pagkakasala, madalas silang nakakaramdam ng mas magaan, mas kalmado, at mas may kumpiyansa sa bawat bahagi ng buhay. Bumubuti ang kanilang maereksyon hindi lamang dahil sa daloy dugo, kundi dahil hindi na lumalaban sa kanila ang kanilang maisip. Ang pagkakasala ay isang di nakikitang kaaway, at ang pagdaig dito ay isa sa pinakamalaking regalo na maaari ninyong ibigay sa inyong sarili sa edad na ito. Ngunit habang ang isip ay maaring magpahina sa inyong pagkakasala, may isa pang pagkakamali na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa pisikal dahil direkta itong tumatama sa core ng inyong kalusugan ng prostate. Ito ang tukso na bumalik para sa higit pa upang habulin ang pakiramdam na iyon ng isa pang beses. At ang ugaling iyon, ang back-to-back masturbation, ay ang pinakadelikado sa lahat. Pagkakamali numero 5, back-to-back masturbation. Ngayon, narating na natin ang pagkakamali na nagdudulot ng pinakamalaking pinsala. Gayunpaman, ito ang isa na tahimik na inulit ng maraming kalalakihan nang hindi na pagtatanto ang presyo na kanilang binabayaran. Ang back-to-back masturbasyon ay maring pakiramdam na nabibigay lamang kayo ng kaunting dagdag na kasiyahan, isang pangalawang round upang patunayan na kaya ninyo pa rin. Ngunit sa totoo lang, naglalagay itong napakalaking pilay sa isang katawan na nangangailangan ng oras upang makarecover. Pagkatapos ng isang paglabas, natural na bumababa ang testosterone at dopamine. Ang inyong prostate, inyong mga nerbiyos, at inyong mga daluyan ng dugo ay pumapasok sa isang yuktong ng pagaling.
Kapag itinula ninyo ang inyong katawan na bumalik ng masyadong mabilis, doble ang oras ng pagaling. Pinipilit ninyo ang inyong prostate na gumana ng mas mahirap at iniraraos ninyo ang pamamaga ng mismong glandula na nagpoprotekta sa inyong kalusugan sa ihi at sexual. Nakarinig ako nga kalalakihan na nasa nampluhis at tetitis na umamin na napansin nila ang isang kakaibang bagay. Ang unang beses ay pakiramdam na malakas, ngunit ang pangalawang beses ay pakiramdam na mahina, halos walang laman. Nag-alala sila na nawawalan na sila nito. At kailangan kong malumanay na ipaliwanag na hindi ito isang misteryo. Ito ay ang kanilang katawan na nagsasabi sa kanila na bumagal upang igalang ang natural na limitasyon ng pagaling. Ang back-to-back sessions ay hindi nagpapatunay ng lakas. Sa totoo lang, unti-unti nilang sinisira ito. Sa paglipas ng mga taon, ang patuloy na pressure na iyon ay maaring humantong sa prostatitis, paglaki, at mahinang ereksyon na hindi ganap na may babalik ng anumang tableta. Ang sagot, kung gaano man kasimple, ay disiplina. Bigyan ang inyong katawan ng isang bintana, 24 hanggang 48 oras, upang magpagaling, upang maibalik ang testosterone, upang payagan ang inyong prostate na mag-relax. Ang pagtitiyaga na iyon ang nakpoprotekta sa inyong lakas sa pangmatagalan. At kung sa tingin ninyo ay walang pinsala ang 5 pagkakamaling ito, tandaan ito. Ang malilit na pagpipilian na inulit sa paglipas ng panahon ay maring mapabago sa kalidad ng mataon na mayroon pa kayo na nadadala sa akin sa pinakamahalagang bahagi. Paano pagsamahin ang lahat? At anong simpleng pagbabago ang magpapanatili sa inyong maereksyon, inyong testosterone, at inyong prostate na malakas hanggang sa hinaharap? Konklusyon. Magino, ngayon ay narinig ninyo na ang 5 bagay na hindi ninyo dapat gawin pagkatapos ng masturbasyon, at sana ay naintindihan ninyo kung bakit napakahalaga nito. Ang mabilis na pagtulog ay maring pakiramdam na walang pinsala, ngunit dahan-dahan itong nagpapahina ng inyong enerhiya at nagpapababa ng inyong testosterone. Ang pagtalon sa isang malamig na paliguan ay maaring tila nakakapresko, ngunit sinisira nito ang inyong nga daluyan ng dugo at nagpapahina ng sirkulasyon kung saan ninyo ito pinakanakailangan. Ang pagkuhang junk food, alkohol, o sigarilyo ay nagbibigay sa inyong ginhawa sa sandali, ngunit ninanakaw. Nito ang inyong sigla at pinapalitan itong pagod at mababang pagnanasa. Ang pagpapaubaya sa pagkakasala at labis na pag-isip ay nilalason ang inyong isip. Nagpapataas nga stress at nagpapababang nga testosterone hanggang sa pakiramdam ninyo ay nakulong kayo sa isang siklo. At sa wakas, ang pahabol sa back-to-back na paglabas ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa inyong prostate at ninanakaw ang lakas ng inyong maereksyon sa paglipas ng panahon. Naglaan ako nga dekada bilang isang doktor na nakaupo sa harap nga kalalakihan na nasa 60s at 70s na nagnanais na may nagsabi sa kanila ngang mga katotohanan ito ng mas maaga. Nakita ko ang pagkabigo sa kanilang mga mata nang napagtanto nila kung gaano kalaki ngang kanilang pagina ang maiwasan sa pamamagitan ng paggawangang iba't ibang pagpipilian. At nakita ko rin ang kagalakan sa mukha ng makalalakihan nang seryosohin nila ang mga araling ito. Kapag sila ay nanatiling aktibo pagkatapos ng paglabas, pumili ng mainit na paliguan, kumuha ng malusog na pagkain, nagsanay ng self-compassion, at binigyan ang kanilang sarili ng oras upang makarecover, ang magalalakihang iyon ay nakaramdam ng mas bata, mas may kumpiyansa, at mas may kontrol muli sa kanilang magakatawan. Hindi ninyo mababago ang nakaraan, ngunit simula ngayong araw, maaari ninyong baguhin ang hinaharap. Ang 5 pagkakamaling ito ay hindi kailangang magpaliwanag sa inyo. Maaari ninyong piliin ang disiplina, maaari ninyong piliin ang kalusugan, at maaari ninyong piliin na protektahan ang inyong pagkalalaki sa mga darating na taon. Dahil sa edad na ito, hindi ito tungkol sa pahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng lakas, enerhiya, at intimacy na nagtatagal.